Okay, magandang araw at welcome sa Bets. Ito po yung lingkod, Robert. Pilipinas, mabuhay. Okay, mayroon tayong ipiplaying video, no? Ito pong video ito ay isang napakagandang komento ni dating speaker, Bibot Pantaleon Alvarez. Okay? Ito po ay may kinalaman sa issue pa rin ng BICAM report. Yung mga blanco, maraming irregularidad na BICAM report. Okay? Mahalaga ito sapagkat dito natin malalaman kung bakit sa panahon lang ito ni Romualdez, ni Bongbong Marcos nangyari. Okay? Mahalaga ito, no? Mahalaga ito sapagkat bilang congressman, politiko, speaker, leader ng kongreso, at nangangarap na maging pangulo. Dito, malalaman natin kung anong klase politiko, kung anong klaseng lingkod bayan si Speaker Romualdez. Okay? Dito po natin masasabi sa pangyayaring ito kung siya ba ay karapat-dapat pagkatiwalaan sa mas mataas na posisyon. Okay? Ito po ang napakagandang paliwanag, opinion, base sa facts ni dating speaker Pantaleon Bibot Alvarez. Ito po. Blanco yung inaprubahan ng plenary, dapat ang enrolled bill mo blanco rin. Hindi pwedeng blanco tapos bigla nagkaroon ng amount doon. Doon ang problema. Correct. Well, sa mga nangyayari ngayon sa Kongreso, no, talagang irregular ito. Dahil sa aking pagkaalam, matagal na rin ako naging congressman. Ngayon lang ito nangyayari. Yung ibang mga nakaraang speaker, including myself, hindi kami nagkaroon ng lakas ng loob para pakialaman yung budget na naaprubahan na ng plenary. Kasi ang proseso kasi dyan, BICAM report. So yung BICAM report na yan, pirmado yan ng lahat ng mga BICAM members. Ngayon, dadalhin ngayon sa plenary, paaprubahan sa lahat ng mga congressman. Yun ang pagbubutuhan. Kung ano yung napagbutuhan doon, yun naman ay dadalhin ngayon sa magiging enrolled bill. So, subject na doon sa printing. From printing, yun na yung iaakyat nila for signature ng presidente. Ngayon, dito sa mga nangyari, ay nagkaroon tayo ng ebidensya na blanco yung mga itong dumating sa plenary na BICAM report, blanco. Maraming items, blanco. Ang tanong, bakit pagdating sa enrolled bill ay na-fill upan na? So saan nila niyari ito? Sa printing. Doon po nangyayari yan. Pinakialaman nila yung printing. Hindi sinunod kung ano yung inaprubahan ng plenary. Kaya nung dumating sa Malacanang, kumpleto na yung yung bill na hindi dapat, dahil dapat niyan yung enrolled bill mag-reflect doon kung ano yung inaprubahan ng plenary. Ang pwedeng makialam doon, siyempre number 1, Speaker of the House. Number 2, yung chairman ng Appropriations Committee. O kaya yung SecGen, pwede rin makialam doon. Okay. So yan po sabi ni Speaker Alvarez, talagang may irregularidad dito. Ngayon lang itong nangyari. Siya at ang mga nagdaang speaker, sabi niya, ay wala silang lakas ng loob para pakialaman ang proseso.
Okay? Ayun, sabi niya, walang ibang pwede makialam sa proseso kundi speaker, ang chairman ng appropriation committee, or yung secretary. Ngayon, ang tanong natin, kung ang mga nagdaang speaker ay walang lakas ng loob, takot, gawin ito, labagin itong labagin ng batas, isurkat ang proseso, bakit sa panahon ni Speaker Romualdez nangyari ito? Ibig ko ba sabihin, malakas ang loob ni Speaker Romualdez para gawin ang hindi tama, para baluktutin, i-shortcut ang tamang proseso? Yan ang tanong natin. Bakit ang lakas ng loob ni Speaker Romualdez gawin ito? Kasi kung pagbabasihan na sinabi ni Bibot Alvarez, itong mga bagay na ito, itong problemang ito, itong irregularidad na ito, ay hindi naman niya mangyayari kung walang basbas o hindi papayagan ng speaker. Kasi kung unawaan natin ang konteksto na sinabi ni dating speaker Pantaleon Bibot Alvarez, sila noon ay hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob para gawin ito. Ibig sabihin, may kompas, may kinalaman ang speaker, may direktiba ang speaker para mangyari ito, itong irregularidad na ito, may kompas ang speaker. Wala silang lakasan niya na loob para gawin iyan. Diba? Ngayon, imposible naman na pakialaman, galawin ng mga ordinaryong congressman, o lalo na itong chairman ng appropriation committee na si Saldico, na walang basbas mula kay Speaker Romualdez. Okay? Hindi yun gagawin ni Saldico kung walang utos ni Speaker Romualdez. Diba? Imposible yan. Diba? Hindi pwede gagalaw ang isang chairman ng committee na walang alam ang speaker, lalo't ito ay usapin ng budget, national budget. Malaking responsibilidad ng ating mamabatas, at hindi pwede na ang chairman lang ng committee, ng appropriation committee, ang magdedesisyon na hindi kasama sa speaker. So, ibig sabihin, kung pagbabasihan po ang komento at opinion nitong ni Speaker Alvarez, ay walang mangyayaring irregularidad kung walang pahintulot ng speaker. Okay? Kasi sabi dito ni Bibot Alvarez, ang pwede lang makialam dyan, ang speaker at ang chairman ng appropriation committee, Saldico. Okay? Ang tanong natin, bakit ang lakas ng loob nila gawin? Ngayon,
Pwede ba? Pwede kaya? Dahil nakita nila si Bongbong Marcos ay sunod-sunuran lamang. Pwede kaya? Kaya malakas ang loob nilang gawin ang mga bagay na ito dahil walang congressman na magreklamo, na mag-oppose. Dahil ang mga congressman sunod-sunuran sa kanilang boss. Pwede kayang ganun? O pwede kaya talagang malakas lang ang loob ni Speaker Romualdez gawin ito? Sanay lang siya gawin ito. Di ba? Although sabi ni Speaker Romualdez, Speaker Bibot Alvarez, sabi niya, ngayon lang daw nangyari ito sa kasaysayan ng Kongreso. Pero ang tinutukoy niya itong mga blanco irregularidad. Kasi doon sa mga nagdaang Kongreso, 18 Congress, 17 Congress, ay meron din ng mga napabalita ang mga insertion. Kaya nga si dating Pangulong Duterte binito niya ito noong 2019. Yung mga siningit na mga pondo, irregularidad, mga insertion na ginawa ng Kongreso, ng mga mambabatas, binusisi iyon mabuti ni Tatay Digong. At nakita niya may mga insertion, lahat yun binito niya, hindi niya pinalusot. Kaya ang tinutukoy dito ni Speaker Alvarez, ito mga blanco, ito mga blanco na labag sa batas, ito mga insertion labag din sa batas. Kaya lang ngayon mas garapalan ngayon. Kaya ang tanong natin, bakit malakas ang loob ng mga mababatas nating gawin ito? Hindi kaya nakikita nila na sa kanilang pakiramdam na pag ito ay ginawa nila, palulusutin ng Pangulo? Okay? Kasi ito na itong akap na hindi naman hiningi ng DSWD, pinalusot ng Pangulo. Hindi niya binito. Hindi kaya dahil dyan lumakas ang loob ng mga congressman na okay lang sa Pangulo. Ngayon, katulad po nito napag-usapan ito ng nakaraan, last week, na kung sakali ideklara na Supreme Court na illegal itong budget na ito, na kung sakali ideklara ng Supreme Court na illegal itong budget na ito, ay ano mangyayari? Inuulit natin ang sagot ni Paulo Marcos. Shutdown tayo. Shutdown ang gobyerno. Yan ang kanyang solusyon na naisip. Shutdown ang gobyerno kapag dineclare ng Supreme Court na illegal itong 2025 budget. Okay? Pero hindi niya naisip na meron namang solusyon. Reenacted budget ang ating gagawin kung sakali i-declare ng Supreme Court na illegal ito. Ang budget last year, yun ang gagamitin natin. Bakit ang sa isip ng Pangulo, shutdown? Sa aking palagay, isang uri po yan ng pananakot. Isang uri po yan ng advance na pananakot. Ito, opinion ko lang ito. Okay? Sa mga petitioner,
sa part ng judiciary na kapag dineclare ninyo illegal itong budget na ito, shutdown tayo. Ay siyempre, ano ngayon ang isipin ng petitioner? Matakot siyempre. Pwedeng bawiin ang kanilang petition sa Supreme Court. At ang Supreme Court naman, pwedeng dalawang isip. Dahil pag nag-shutdown, siyempre, ay paralisado ang buong bansa. Di ba? Kaya ito iniisip natin bakit kaya ganon ang naging sagot ng Pangulo, bakit ganon ang naging komento ng Pangulo? Shutdown. Marami nagsasabi, wala daw alam ang Pangulo. Kaya niya nasabi ito. Kaya niya nasabi na shutdown. Kaya sa akin palagay, pwedeng ganyan. Or pwede rin nananakot ang Pangulo. Diba? Ano ang posibilidad, ano ang impact dito sa karera ni Speaker sa nangyari ito, sa pangyayaring ito na irregularidad sa BICAM report, mga blanco? Ano ang impact sa political career ni Speaker Romualdez? Yun ang mahalaga. Kasi napabalita na itong si Speaker Romualdez ay nagpaplanong tumakbong presidente sa 2028. Sa isyong ito ay isang malaking dagok sa karera ni Speaker bilang tatakbong presidente sa 2028. Isa pong isang dagok. Siguro hindi iniisip ni Speaker na ito po ay puputok ng ganito kalakas sa publiko. Itong issue ito. Ngayon, dahil sa issue ito, tatamaan dito ang karera ni Speaker sa politika. At pwedeng gamitin ng kanyang kalaban ang issue ito, ang issue ito laban sa kanya. Diba? Pwedeng gamitin yan. Sigurado yan. Pagdating ng 2028, gagamiting issue yan. Hindi propaganda. Kasi kung propaganda, hindi masasabi natin walang katotohanan. Dahil ito ay may ebidensya, ay hindi natin masasabi na propaganda. Kundi, ito po ay matibay na basihan para gamitin na bala laban kay Speaker. Okay? Diba? Ngayon, kasi tinitingnan ko sa taong bayan, ramdam natin ang galit ng taong bayan sa isyong ito. Pero, tinitingnan ko, sa mga ini-interview ng media, bakit parang hindi ko nakikita na ini-interview ng media, ng mga mainstream media, itong dating chairman ng Appropriation Committee na si Saldico. Kasi siya dapat magpaliwanag dito At maging si Speaker, hindi rin napaliwanag. Mabuti pa nga itong si Chis Escudero. Nagpaliwanag siya. Handa niyang harapin. Sinasabi pa nga niya, walang irregularidad dyan, walang mali dyan. Pero sa Speaker Romualdez na siyang may malaking papel dito bilang Speaker, hindi natin nakita na nagpaliwanag. Hindi natin naramdaman na si Speaker Romualdez ay hinahabol ng media para interviewin. Si Kimbo, habol-habol ng media. Diba? Ba't si Speaker at si Saldico, hindi natin nakita na hinahabol-habol ng media.
Hmm. Yan ang tanong natin, bakit? Bakit hindi ganun ka-agresibo ang media para tanungin sa speaker kung ano ba ang masasabi niya rito sa isyong ito? Ha? Masasabi ko, sigurado yan. Pagdating ng 2028, yan po ay magiging sandata ng makakalaban ni Speaker Romualdez laban sa kanya. Isa yan. Yung mga issue na yan. Okay? Kasi siyempre, ako botante. Titingnan ko yan. Siyempre, kung ngayon pa nga lang si Speaker Romualdez, ang dami ng issue. Samantala, limited pa lang kanyang kapangyarihan bilang speaker. Ang dami ng issue na lumalabas laban sa kanya. Di lalo na kapag siya ay naging pangulo, mas malawak ang kanyang kapangyarihan, mas nakakatakot yun. Diba? Nakakatakot yun. Nakakatakot na bigyan ng pagkatiwalaan o bigyan ng kapangyarihan, pagkatiwalaan si Speaker Romualdez, kasi ngayon pa nga lang na siya po speaker pa lang, limited pa lang ang kanyang kapangyarihan, ang dami ng issue na lumalabas laban sa kanya. Di ba? At least ako masasabi ko, at least mas mabuti na ngayon pa lang nakikita na natin kung anong klaseng politiko ang mayroon tayo. Kasi naman sa magugulat tayo ngayon. Iniisip ko kung bakit hindi kaya isang nakita rin ni Speaker Romualdez na ang kanyang pinsan si BBM, ang daming issue noon nung tumatakbo siyang presidente, ang daming issue pinupukol sa kanya. Pero bakit nanalo? Hindi kaya ganun din ang nakikita ni speaker at sinasabi niya si BBM nga nanalo, ang daming issue. Pero binuto ng tao. Okay? Kumbaga, kayang gawa ng paraan. Lalo pag kakakampi mo ang media. Di ba? Siyempre, kahit na maraming issue sa'yo na lumalabas, pag kakampi mo ang media, medyo limited ang pag-spread ng issue. Di ba? Yan po ay ating opinion. Inuulit ko po, yan po ay napakalaking sandata para ibato kay Speaker Romualdez pagdating ng 2028.